pasindahin, ika'y hari ng Israel. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, "Natagpuan namin si Jesus sa taga-Nazaret, ang anak ni Jose." Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan, at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, "Halika at tingnan mo." Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya'y hindi magdaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." "Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel," wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakilala ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado ng ika-20 linggo ng karaniwang panahon at ngayon ay kapisahan ni Apostol San Bartolome. Bagamat ang naririnig po natin na pangalan sa Ebanghelyo ay Natanael, pero sabi ng mga scholars natin, si Natanael at si San Bartolome ay iisa. Balikan po muna natin ang mga mensahe na ibinigay sa atin ng ating Panginoon upang ito ay nawa, ay tumimo sa ating isipan at lagi nating maalala, lalo na sa panahon na tayo po ay nangangailangan ng mga kakapitang mga salitang magbibigay sa atin ng pag-asa. Nung Lunes, nung lumapit ang isang mayamang lalaki at nagtanong kung paano siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sa kanya pong pakikipag-usap kay Jesus, sinabi ni Jesus na, "Kung ibig mong maging ganap, humayo ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan." Kung gusto natin maging ganap, yung kasiyahan, yung kaligayahan, kung gusto natin maging ganap, maganda po na sa isang bahagi, sinisikap nating sundin ang mga utos ng Diyos. At sa ikalawang bahagi din, syempre, ay yung paano tayo nag-detach sa mga material na bagay na siya nating kinakapitan. So muli, sabi niya, kung gusto mong maging ganap, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan at doon magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Noong Martes naman, ang sabi ni Kristo, ang sino mang magtiis na iwan ang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak o mga lupain, alang-alang sa akin, ay tatanggap ng makasandaang ibayo at pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. Nung Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo,
kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Ito yung patungkol po doon no, sa pagbibigay ng pagkakataon ni Jesus sa lahat ng kanyang tinatawag. Nung binayaran, no, binigyan na ng upa, ito yung ikinainggit ng mga taong unang tinawag. Kaya yung nahuli ay nauna at ang nauna ay mahuli. At noong Huwebes, sa pagdiriwang natin no, ng pagkareyna ng mahal na Birhen, nagpapaalala ito lagi sa atin na nawa manatili tayong nakatapak sa lupa, manatili tayo sa kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Si Maria, bagamat itinanghal na reyna, ang kanyang pahayag lagi ay, ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. Bagamat naging reyna, pero ito lagi ang kanyang katayuan sa harapan ng Diyos, alipin lamang siya na kailangan sumunod sa Panginoon. At kahapon, sa pagbibigay din sa atin, ano nga ba ang pinakamahalagang utos? Ito yung tanong ng isang nakakaalam sa batas. At ang sagot ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ang umiibig sa Diyos, kayang-kayang umibig sa kanyang kapwa, gaya ng kanyang pag-ibig sa sarili. At ngayon, ang sabi ni Kristo, no, kung nasundan natin ang lahat ng ito, sinisikap natin na makapagbigay, sinisikap natin na makapag-detach tayo sa mga material na bagay. Ang sabi ni Jesus, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Kaya sa halimbawa at gabay ni San Bartolome, kung gusto natin makapasok sa langit, makita natin ang mga kaganapan sa langit, ang mga anghel, ang isang katangian na dapat natin taglayin ay yung hindi tayo magdaraya. Diba? Sabi ni Jesus, nang ipakilala niya si Natanael, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi magdaraya. Ano bang ibig sabihin pag hindi magdaraya? Yung bang totoo, yung nagiging totoo. Yung kung ano man, no? Kung kanino o saan man, nananatili yung kanyang identity. Kung tayo, lagi nagsisimba, hindi pwedeng pag dito mabait, paglabas, iba na naman yung identity natin. Pag nasa social media, iba yung ating pinoproject, iba yung ating pinapakilala. Pag nasa loob ng simbahan, iba pa rin. Hindi pwedeng bait-baitan at pag nasa labas na, sige, sasabay din tayo sa paraan ng mundo. Sasabay din tayo sa kalakaran sa mundo. At huwag nating sanayin na, lahat naman gumagawa laging ganun yung ating nagiging disposition sa buhay. So kung sana, sisikapin natin na maging totoo tayo habang tayo po ay nasa mundo, dalhin natin ang katotohanan. Nang sa ganon, pagdating ng araw, ay talagang makarating tayo sa langit. Amen?